O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Sinabi nga ni Naomi kay Chiza na interesado siya kay Yori. Kaya napamalagat na lang ang babae. Samantalang sa loob ay diretso lang ang inuman ng mga lasenggo. Kasasabi lang ni Azusa kay Yori na baka may ginawa sina Chiza at Naomi nang pumasok si Chiza. Hindi makapagsalita ng diretso ang babae nang tanungin siya ng bida kung anong pinag-usapan at ginawa nila ni Naomi. Pinasok ng selos ang lalaki nang hindi daw ito masasabi ni Chiza sa kanya. Kaya sinabi ni Azusa na tama ang hinala niya. Nagtanong si Azusa kung anong pakiramdam ng bida. At nasabi ni Yori na parang feeling daw nang may humingi ng kamay ng kapatid niyang babae. Narinig ito ni Kohei na biglang lumabas na may tubo sa ulo. Dahil noong lumabas sila kanina ay sinabi ni Yori kay Sakurako na bubugbugin niya ito para makalimutan ang babae. Sa isip ni Kohei ay si Shiori ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit si Chiza ang nasa isip ng bida. Kaya sinabi ni Kohei na hindi daw pwedeng mag-relax lang siya at pabayaan ito. Napasok nga ng masamang isipan si Yori at pumayag na patayin nila ang sino mang umaagaw sa kanilang kapamilya. Pumasok naman na si Naomi at nilapitan ang nag-alangan na Chiza. Samantalang tinitignan sila ni Sakurako at Yori na parang sweet na nag-uusap. Inutusan ni Sakurako si Yori na makisawsaw sa usapan ng dalawa pero ayaw ng lalaki. Saka sinabi din ni Sakurako na ayaw niyang pigilan ang kaligayahan ni Naomi. Pero hindi daw siya aatras at magpapatalo dahil crush niya ang kapugihan ni Naomi. Sinabi ni Yori na susuportahan naman niya ang babae pero hindi sa paraan na iniisip ng babae. Nag-iisip pa rin si Chiza kung anong nagustuhan ni Naomi kay Yori na wala naman. Nagtanong ang babae kung anong gusto ni Naomi sa isang lalaki. At sumagot ito na yung malakas uminom. At yung mga lalaki na kahit kagagaling lang sa pagsisid ay kumakanta agad. Saka pa nag-imagine ang loko. Hinila ni Chiza si Yori at tinanong ito kung anong binabalak. Kaya inakala ng lalaki na naiinis si Chiza dahil sa panggugulo ni Yori sa kanilang usapan. Nasambit ng babae na interesado si Naomi kay Yori. Tapos nasambit din ni Yori na pareho sila ng nararamdaman. Kaya nagnerbiyos si Chiza na inisip na bakla din si Yori. Kaso ay naalala niya ang lalaki na palaging tumitingin sa mga bundok. Pero hindi naman siya ginalaw nang makatulog sila sa kwarto. Hindi daw alam ng babae ang totoo kaya nag-iisip siya kung paano malaman ang tunay na pagkatao ni Yori. Sa isip naman ni Yori ay feeling niya na galit na si Chiza sa kanya. At baka sasabihin nitong break na sila kahit na front lang nila sa school yung usapan nilang kunwari sila magkasintahan. Pero feeling ng bida ay parang syota niya pa rin si Chiza at masasaktan siya kung sakali. Biglang nagtanong si Chiza kung gustong-gusto ba ni Yori ng mga bundok na pinagkukunan ng gatas ng mga umaalis na tatay at hindi na bumabalik. Kaya napa-imagine bigla si Yori na problema iyon dahil kahit anong isasagot niya ay sasampalin pa rin siya ni Chiza. Kaya nag-isip ang Attack on Titan na nasa isip niya at sumagot ang lalaki na yung bundok lang sa kanan ang gusto niya. Kaya mas lalong naguluhan si Chiza na hindi alam kung bakla ba o lalaki ang bida. Naisip niyang tawagan na lang si Shiori na kapatid ng bida. Kaya biglang dumating si Kohei na may dalang chainsaw at granada dahil fanatic ito ni Shiori. Pinapanood pala sila ni Sakurako at Naomi na parang mga baliw sa labas na naglalaban. Sinabi ni Sakurako na bad influence daw si Yori para kay Naomi. Ngunit sinabi ni Naomi na nagpapakatotoo lang ito sa sarili at tanggap nito ang ugali ng mga tao sa kanyang paligid. Sinabi pa ni Naomi na mas masaya si Sakurako noong kasama nila si Yori. Kaya napangiti lang ang babae na naalala din noong gabi na pinagtanggol ni Yori ang kaibigan na si Kohei. Nasabi kasi ni Naomi na malakas ang appeal ni Yori kaya biglang natigilan si Sakurako. Kunwari nagtanong ito kung anong masasabi ni Naomi kina Azusa at Chiza na mga chicks. Sumagot si Naomi na maganda sila at kaakit-akit. Pero nang magtanong si Sakurako tungkol kay Yori ay sinabi ng nababakla na Naomi na kakaibang kagwapuhan ng lalaki ang hatid ni Yori sa kanya. At napalunok si Sakurako. Kaya pagbalik nila sa store ay pinaparusahan ni Sakurako ang bida. Naiinis siya dahil yung crush niyang si Naomi ay si Yori ang palaging binabanggit at kinai-excitean. Nagtanong si Sakurako kung paano daw lalapitan ni Yori kung sakaling may nagugustuhan itong babae. At sinabi ng lalaki na diretso daw niyang sasabihin ang nararamdaman. Kaya naisip ng babae na sasabihin agad ni Yori na gustong makatulog ang crush na babae. Kaya kinamuhian niya ang lalaki na walang kamalay-malay. Nagreklamo si Yori ng pagkamala ni Sakurako na virgin siya kaya wala pang alam. Nagtanong naman ng lalaki kung paano ipapakita ni Sakurako ang pagkagusto. At sinabi ng babae na gagamitin niya ang asset sabay pa posing ng posing nang nag-aalok ng tig 150 sa tabing daan.
Nag-imagine naman si Yori na kunwari magkasama sina Naomi at Sakurako at sinabi ng babae na lasing na siya at matulog sila sa hotel. Pero dahil ang tren ang hinahabol ni Naomi na aalis sana, ay kinuryente ito ng babae at hinila papuntang kama. Sinabi ni Yori na hindi nga tumalab ang asset niya noong mag-swimming sila. Kaya napahiya ang babae. Sinabi ni Sakurako na kapag tutulungan siya ni Yori na mahulog si Naomi sa kanya ay ipapakilala ito sa mga kaibigan at mag-iinuman sila. Kaya agad pumayag ang lalaki. Nakita sila ni Naomi na magkasama at narinig na iinom daw sila pagkatapos. Magsisinungaling sana si Yori pero knockout ito kay Sakurako na sinabing pupunta daw sila sa isang bar. Malungkot daw si Naomi na hindi makasama dahil underage pa siya. Pero masayang sinabi kay Yori na isasama ito minsan. Pag-alis ng high schooler ay sinipa ni Sakurako ang puwet ng bida. Kalaunan ay nagpunta sila sa bar na pinagsa-sidelinean ng mga siga na kasama ni Yori. Pero wala daw tiwala si Sakurako sa mga ito at si Azusa sana ang gustong kausap. Kaya sinaktan uli si Yori. Kinabukasan habang nag-aayos ng sarili sa locker room ay naalala ni Sakurako ang sinabi ng mga big boys na gustong-gusto ni Naomi ng mga lalaki na marunong maggitara at uminom ng marami. Tapos pagbukas pa niya ng pinto ay nakita si Yori na may dalang gitara at malaking sake. Sinabi nito ang dapat gawin ng babae para ma-inlove si Naomi. Pero pamalo ang inilabas ng babae na hindi naniniwala. Sinabi ng lalaki na hindi niya malalaman kapag di sinubukan. Kaya inutusan ni Sakurako si Yori na siya ang gumawa. At alisto naman ang uto-uto. Dahil dito ay nag-alala si Naomi dahil masakit daw ang ulo ni Yori at nagpaalam kay Sakurako na titignan niya ito. Nagpapansin si Sakurako na sumunod at tinawag ang atensyon ni Naomi. Ngunit hindi siya pinapansin ni Naomi na focus kay Yori. Kaya sinakaw ni Sakurako ang bida sa selos. Nang nagluluto na si Naomi ay poging-pogi ang dating nito para kay Sakurako na in love. At hindi ito lingid sa mata ng ating bida. Dumating ang mga kabarkada ni Sakurako at sinabi ng mga ito na gustong makita ang bagong lalaki na kinahuhumalingan ni Sakurako. Sinabi pa ng mga ito na si Sakurako lang ang walang jowa sa kanila kaya mag-propose na ito kay Naomi. Di lang nila alam na yung nanonood ngayon ay wala ding jowa. Kaya pinuntahan nga ni Sakurako ang high school boy at sinabi ang nararamdaman. Ngunit narinig ni Yori na nabasted si Sakurako na na-friend zone. Bumalik ito sa mga kaibigan at kunwaring walang pakiramdam na sinabing busted siya. Kaya hanap na naman siya ng iba dahil iyon naman ang style niya. At nag-asta itong masaya. Pag-clock out sa trabaho ay hinintay siya ni Yori sa labas at binigyan ng beer. Saka sinabi ng lalaki na narinig nito ang usapan ni Sakurako at mga kaibigan. Di nadamayan daw ni Yori si Sakurako dahil sa pagka-busted. Pero pakunwari walang anuman daw ito sa babae. Ngunit alam na ni Yori na hulog ang loob ng babae kay Naomi. Kaya tahimik na lumapit ang babae kay Yori. Saka pinasat ang mukha ng bida at sinabing hindi siya iiyak sa shoulders nito. Inutusan ng babae na mauna si Yori. Saka umiyak din pala sa likod ni Yori dahil babae lang din ito. Kinabukasan ay sinabi ni Sakurako kay Naomi na naroon lang daw siya kapag nagbago ang isip ng lalaki sa kanya. Nilapitan ni Sakurako si Yori at pinagbantaan na huwag sasabihin kahit kanino ang nangyari kagabi. Saka din ibinalik ang kinuha nitong tiket noon ni Kohei para ibigay ng bida kay Kohei. Tigas man ang approach ng babae pero alam ni Yori na bumabait ito sa kanya. Habang pauwi si Yori ay nakatanggap siya ng text ni Aina na inaaya siyang manood ng sine. At sila lang dalawa at wala sa budget sina Chiza at Kohei. Iyan naman ang hirap kapag masyadong gwapo ang isang lalaki. Nagiging problema kapag sabay-sabay. Nabasa nga ng bida ang imbitasyon ni Aina sa kanya. Samantala sa kwarto ni Aina ay katatapos lang niyang mag-send ng message kay Yori. Ngunit nag-aalala siya dahil nasend niya ang message na pinahirapan ang kanyang loob. At hindi siya mapakali dahil shy daw siyang tao. Maya-maya pa ay biglang dumating si Kiko na kaibigan niya na may dalang pasalubong. Nagpasalamat si Aina at isasara na sana ang pinto. Pero pinigilan siya ni Kiko at kiniliti si Aina dahil alam nitong may nais itago ang kaibigan sa kanya. Agad namang sinabi ni Aina na secret lang nila iyon. Pero tinext pala ni Kiko ang dalawa pang kaibigan kaya nagpunta din doon. Dahil mga besties daw sila ay sinabi ni Aina ang pag-imbita kay Yori sa panonood ng sine. Kaya sinabi ng mga kaibigan nitong pang high school na galawan daw iyon kaya napaiyak si Aina. Nabasa nila ang sagot ni Yori sa text na pumayag itong magkita sila ng 2:00 ng hapon. Kaya masaya si Aina na pinuri ng tatlo. Nagtanong si Aina kung paano makipag-date sa lalaki. Kaya tinuro ng mga kasama si Keiko dahil may kasambahay daw itong lalaki. Kaya nag-blush naman daw si Keiko na tinawag ni Aina na senpai.
Kaya sinabi ni Keiko ang dapat gawin ni Aina na purihin lang ang lahat ng ginagawa ng lalaki. Saka hilahin ito ng mahigpit at yakapin sa dibdib at tiyak na susunod na sa kanya ang lalaki. Ngunit sinabi din nito na effective ito para sa mga bata katulad ng kapatid niyang lalaki sa bahay. Kaya napaiyak si Aina sa frustration. Nagpasensya naman si Keiko pero sakto lang daw ito sagot ni Aina dahil isip bata naman daw si Yori. At sinabi pa ng mga kaibigan ni Aina na para maengganyo ang kadate ay magpakita siya ng legs at cleavage. Kinabukasan ay naghintay nga si Aina sa tagpuan nila ni Yori. Pagdating ng lalaki ay nahihiya daw siya na binati ang lalaki. At sinabi naman ng masayang Yori na parang first time ulit niya dahil pagsisid at pag-inom lang naman ang ginawa niya sa mga nakaraang araw ng buhay niya. Dahil sa nervyos ay hindi daw napag-isipan ni Aina kung anong palabas ang papanoorin nila. Kaya si Yori ang pumili. Sinabi ng lalaki na kapag kasama nila sina Chiza at Kohei ay iba ang ituturo ng mga ito. Kaya napagtanto ni Chiza na kaya pala excited na makipagkita si Yori sa kanya. Nakakuha daw sila ng couple tickets kaya nag-blush si Aina. At ang pinanood nila ay yung boxing ni Baste at Tore. Sa loob ay excited ang dalawa na naging emosyonal sa napanood kaya hanggang paglabas ay nagkukwentuhan sa boxing. Natigil si Aina nang matanggap ang text ng mga kasama na magpunta daw sila sa restaurant para kumain. Pero nagpanik siya nang sarado pa ang restaurant at sinabi kay Yori. Kaya sinabi ni Yori na samahan muna siya ng babae. Nagpunta sila sa isang sports gear shop dahil may bibilhin daw ang lalaki. Sa loob ay parang pusa na tinusok si Aina nang pagkamalan sila ng sales clerk na magsyota. Nag-deny ang babae pero maluwang ang ngiti nito. Nagtanong ang sales clerk kung unang beses bang makikita ng lalaki na magsusuot siya ng swimsuit. Pero napaisip itong parang rabbit ang dalawa nang sinabi ni Aina na maraming beses silang nagkikita ni Yori na naka-swimsuit. Nagpunta na sila ng restaurant at nag-inuman saka din kumain ng masarap na chicken breast na tinusok. Saka din sila muling nagkwentuhan sa napanood nilang palabas. Masaya silang pareho pero mas masaya ang babae dahil kasama niya ang crush. Hindi aware ang babae na nasabi niya ng malakas na gusto niya ang palabas at maging si Yori. Kaya napatigil si Yori. Para hindi mabisto ay sinabi ni Aina na yung shaker ng alak ang nagustuhan niya kaya nag-relax ulit si Yori. Pero nakasimangot yung mga nakarinig sa ibang table na busted sa kanilang panliligaw. Sa labas ay akala ni Aina kung uuwi na sila. Ngunit sinabi ni Yori na ituloy nila ang pag-inom. Saka din sila bumalik sa tambayan nilang kinaroroonan ng mga lasenggo na hubad kung saan mabilis sumali si Yori. Samantala ay sinabi ni Aina kay Chiza na nanood sila ng movie ni Yori. Excited sana si Chiza na inakalang yung pagsisid sa dagat ang pinanood nila pero hindi pala. Saka din tinitigan ni Aina ang mukha ni Chiza na nagtaka. Nang lumabas si Azusa para may bilhin ay sinabi ni Yori na sasamahan niya ito. Sa labas ay nagtanong si Azusa kung anong gagawin ng lalaki tungkol sa isang babae. Kaya nagtaka si Yori na nagtanong kung anong nangyayari. Kaya sinabi ni Azusa na pinapauwi na daw si Aina ng mga magulang dahil may problema sa tuition ng babae. Pero iba ang naisip ni Yori dahil nag-imagine na natanggap ng ina at ama ang litrato ni Aina na naka-makeup ng payaso. Kaya sinabi ng ama na ma-drop out ang anak nila. Pero ipinaliwanag ni Azusa na tungkol sa pera ang dahilan kaya hindi na makakapag-aral si Aina. Nagplano sina Kohei at Yori tungkol sa kung paano nila matutulungan si Aina. Pareho nilang naisip na maipasok ang babae sa scholarship. Pero ang problema ay alam nilang mababa ang mga grado ni Aina. Kaya para makasigurado ay kailangan nilang makita ang grade ng babae nang hindi nito alam. Kaya pinuntahan nila si Aina na nagulat dahil parehong naroon ang dalawang lalaki. Sinabi ng dalawa na concerned daw sila sa grade ni Aina. Pero sumagot ang babae na sila daw ang last person na kakausapin tungkol sa grades. Naisip ng dalawang lalaki na tanggal na sa option nila ang pagiging scholar. Kaya ang pagtatrabaho para kay Aina ang kasunod nilang plano. Alam ng dalawa na clumsy si Aina. Kaya naisip nilang pwede pa rin siyang magtrabaho sa isang maid cafe. Pinuntahan nilang muli si Aina at nagtanong kung sapat ba ang allowance nito. Kaya nagalit ang babae na nagtanong. At hindi makasagot ang dalawang tokmal na napangiti lang. Pero hindi nila maibigay ang dress kay Aina para sa maid cafe shop. Kumuha sila ng regalo sa kwarto ni Yori at sinabing ibibigay nito kay Chize samantalang ibibigay din ang damit kay Aina. Kaya ibinigay nga nila ang regalo sa dalawang babae. At masaya si Aina dahil may regalo ang bida sa kanya na patawa-tawang umalis. Nagulat si Aina na makita ang dress na hindi may pinta ang itsura. Pero nang maisip niyang nice siyang makita ni Yori na nakadress ay masaya ito sa loob. Galit naman si Chiza na pinasok ang lalaki. Dahil panty pala ang regalo nito sa kanya. Kalaunan ay naintindihan daw ni Chiza ang plano nila para kay Aina. Ngunit nagtanong siya kung bakit siya binigyan ng panty ni Yori.
Kaya ipinalala ni Yori ang promise nito noon kay Chiza na bibilhan niya ito ng panty. Pero hindi daw ito hiniling ni Chiza. Sinabi nilang ibebenta nila ang wetsuit ng isang babae. Pero hindi pumayag si Chiza na hinila ang mukha ni Yori. Biglang nag-post online si Kohei para ibenta ang kidney nito. Ngunit hindi rin pumayag ang mga kasama sa bobo nitong solusyon. Naiyak si Kohei na na-frustrate pero ipinakita ni Yori ang isa pang wetsuit na kinuha nito na niyakap-yakap ni Kohei. Pero iyon pala yung wetsuit ni Mang Kanor na tatay ni Chiza. Tapos pangiti-ngiti lang ang lokong Yori. Sinabi ni Yori na alam niyang may tinatagong kayamanan si Kohei. Kaya kasama din nila si Chiza na pumunta sa tirahan ni Kohei. Sinabi ni Kohei na aayusin lang nito ang loob sa katatawagin ng dalawa. Kaya nasabi ni Yori na gentleman si Kohei. Ngunit sa tagal nila doon ay hindi sila pinapasok ng Blondie. Kaya pumasok na ang dalawa at nainis si Yori dahil nagtatago lang pala si Kohei sa loob. Kapag daka ay nakita ng dalawa ang tinatago ni Kohei na mga libro ng anime. Napatanong si Chiza dahil maraming mga libro si Kohei na magkakapareho lang naman. Ito daw pala ang mga anime book arts na gawa ni Kohei noong high school pa siya kaya napahanga ang dalawa. Pero nabisto na ni Chiza ang secret niya na isang otaku. Naghanap sila ng pwedeng may benta online. Pero sa huli ay naglakad silang pauwi na walang nakuha. Sinabi ulit ni Kohei na ibenta ang kidney nito. Ngunit ayaw pa rin ni Yori kaya muli itong naiyak. Paalala, ang kidney ang naglilinis ng dumi sa iyong katawan. Kaya huwag na huwag mo itong ibebenta kung ayaw mong magkasakit ng malubha. Sinabi ni Yori na kapag hindi sila makahanap ng mapagpeperahan ay magbabawas sila ng binabayaran sa upa. Kaya kinabukasan ay tinawag ni Yori si Aina at nag-usap sila. Seryosong sinabi ng lalaki na alam na nito ang problema ni Aina. At sinabi ng babae na ayaw nitong tumigil at umalis. Kaya sinabi ni Yori na susuportahan ito sa abot ng makakaya. Binuksan niya ang pinto at pinapasok si Aina. Ngunit napamura ang babae dahil panay mga pang Viva Hot Babes ang litrato ng gamit doon kasama ng panty na inayawan ni Chiza. Kaya nagtaka ang tatlo dahil tumanggi si Chiza sa tulong nila. Kalaunan ay tinawag sila ng mga macho na seniors. At sinabi ng mga ito na aalis muna si Aina para tulungan ang mga magulang sa trabaho sa farm. Kaya nagulat ang tatlo sa narinig. Nagreklamo si Yori dahil mali pala ang impormasyon na sinabi ni Azusa sa kanila. Hindi pala pera ang problema ni Aina. Kaya nag-alala daw ang dalawang lalaki sa hindi naman pala problema. Narinig ito ni Aina at napangiti saka nagpasalamat dahil sa pag-aalala ng dalawa sa kanya. Pero galit ang mga ito na ang papangit ng mukha. Saka din sila nagkasagutan na ikinatuwa ng mga seniors. Sinabi ni Aina na aalis daw siya saglit pero babalik din agad.